Sa ating pagsusuri ngayon, titingnan natin ng malapitan yung political drama na namumuo sa pagitan ng dalawa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa politika ng Pilipinas. Kasi, base sa mga bagong analysis, parang may bago na namang kabanata at nagsimula ang lahat sa isang talagang nakakagulat na statement. Hostage ka, girl! Yan daw ang eksaktong sinabi ni Vice President Sara Duterte kay Senator Imee Marcos. Isang linya na aminin natin sobrang bilis kumalat at nagbigay ng, parang pang teleseryang tono sa kung ano ba talaga ang nangyayari behind the scenes. Pero linawin natin, ayon sa mga source, hindi to isang simpleng biruan lang sa pagitan ng magkaibigan. Ito raw ay isang kalkuladong political move, isang statement na may very specific na intensyon at estrategiya sa likod nito. So dito na tayo sa unang bahagi, ang hostage game. Paano nga bang isang salita o isang linya ay naging isang buong strategiya sa gitna ng, isang high-stakes political chess game? Okay. So, ano ba talaga ang goal? Ayon sa analysis, ang motibasyon daw dito ni Sara Duterte ay i-reframe o baguhin ang narrative. Ang endgame, kung sakaling maaresto ang tatay niya, hindi to dahil sa mga seryosong akusasyon, kundi dahil sa isang pagtataksil ng pamilya Marcos. See the difference? At paano raw ito ginagawa? Sinasabi sa analysis na may tatlong taktika. Una, yung emotional displacement. So sinisisi si Imee para sa kung anumang magiging desisyon ng kapatid niyang presidente. Pangalawa, symbolic coercion. Pansinin niyo, di ba? Laging kasama si Imee sa mga biyahe. It sends a message. At pangatlo, yung filial dramatization. Yung pag-project ng image na ako'y isang mabuting anak na lumalaban para sa aking ama. Ang goal, syempre, ay makuha ang simpatsya ng tao. At syempre, ano bang political power play sa Pilipinas ang kumpleto kung wala yung konsepto ng utang na loob, di ba? Sabi ng source, ginagamit daw ito para i-pressure ang mga kaalyado. Para bang sinasabi na ang pagsuporta kay dating Pangulong Duterte ay isang moral na obligasyon na posibleng mas mataas pa kesa sa pagsunod sa batas. Okay, so punta naman tayo sa ikalawang bahagi. Dito, titingnan natin yung sinasabing double standard ng kapatid. Ano ba ang naging reaksyon at tugon ni Senator Imee Marcos sa gitna ng lahat ng ito? At dito raw, ayon sa source, kitang-kita yung double standard. Kasi, pansinin niyo daw yung pagkakaiba. Sa isang banda, yung halos pananahimik niya sa mga umano'y banta sa buhay ang sarili niyang kapatid, si PBBM. Tapos, sa kabilang banda, yung all-out na pagdepensa niya sa kaanyabong si Sara Duterte. At tandaan natin, hindi ito basta-basta, no? We're talking about heavy accusations. Pinag-uusapan natin ang mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds at mas mabigat pa, yung inaming plot daw na i-assassinate ang sarili niyang kapatid. Pero ayon sa source, ang tingin daw dito ng senadora, politika lang. Grabe! Ang bigat na sinabi dito ng source, no? Ang punto nila, yung maagang pag-dismiss ni Imee sa isang impeachment kung saan siya mismo uupo bilang isa sa mga hukom ay parang pagbaliwala na raw sa mismong konsepto ng due process. Okay, dito tayo sa isa pang layer ng kwento. This is where it gets even more complicated. Paano raw ba ginamit ang isang committee report mismo ng Senado para maging panangga sa isang kaso sa International Criminal Court? Ang tawag daw dito ng source ay legislative overreach. Ano yon? Well, basically, ito yung sitwasyon kung saan ang isang sangay ng gobyerno, in this case, ang legislative, ay ginagamit ang kapangyarihan niya para sa isang bagay na labas na sa dapat niyang ginagawa, tulad ng pakikialam sa isang judicial proceeding. So paano nangyari? Ayon sa source, ganito ang steps. Una, nagkaroon ng hearing sa Senado. Pangalawa, si Senator Imee Marcos mismo ang nagsulat ng committee report. At pangatlo, yung report na yon isinumite bilang ebidensya sa ICC para sa depensa ni Duterte. So, yung dokumentong politikal, ginawang legal na sandata. So, anong resulta? Well, isang malaking gulo. Nagkakaroon daw ng matinding conflict of interest. Bakit? Kasi yung kapatid ng kasalukuyang presidente ang gumawa ng report na dinedepensahan ang dating presidente. At yung tinatawag na institutional whiplash kasi yung ginagawa ng isang sangay ng gobyerno salungat sa posisyon ng ibang sangay. Ang gulo, di ba? Which brings us to this big question. Ano nang nangyari sa alyansang nagpanalo sa kanila? Yung unity team na binuo nila, kumusta na ngayon?
Hati na ba talaga ang dinastiya dahil sa lahat ng tensyon na ito? May ginagamit na term dito ang source, elite triangulation. Isipin nyo, parang love triangle pero sa politika. Si Imay Marcos daw ay inilagay sa gitna. Pinapapili kung kanino siya kakampi, sa kapatid ba niya o sa kaalyado niya. It's a test of loyalty. So kung i-visualize natin, ganito raw yung itsura ng power triangle ngayon. Si President Marcos Jr. nananatiling tahimik na posibleng isang strategic move. Si VP Sara Duterte, siya yung nag-a-apply ng pressure, at si Senator Imay Marcos, ayon, caught in the middle. At ito na siguro yung isa sa pinakamabigat na takeaway mula sa analysis na to. Ang pinakamalaking banta raw sa Administrasyong Marcos ay hindi galing sa oposisyon, kundi mula mismo sa loob, mula sa sarili nitong panganay. Okay, after all that drama, let's step back for a moment kasi kailangan nating palawakin yung tingin natin. Ang issue dito ay hindi lang tungkol sa kanila, sa mga pangalan na nabanggit natin. Panahon na para itanong, sino ba talaga ang tunay na hostage dito? Kasi sa gitna ng lahat ng political theater na ito, ng lahat ng away at power play, may isang tanong na sumasalamin sa kalagayang nating lahat. Isipin nating mabuti. Sa laban ng mga dambuhalang ito, sa away ng mga makapangyarihang pamilya, sino ba talagang ang naiipit? Sino ang nagiging biktima? At ang sagot, ayon sa source, ay masakit. Ang tunay na hostage ay tayo, ang sambayanang Pilipino. Tayo raw ang bihag ng isang paulit-ulit na sistema ng impunidad kung saan walang nananagot. Isang cycle kung saan ang biktima pa ang ginagawang sandata. Sa huli, ang dramang pinapanood natin ay hindi lang tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa ating lahat.